5 palatandaan na ikaw ay pinili ng Diyos. Alam mo ba, hindi lahat ay pinipili ng Diyos. Kung nakikita ang 5 palatandaang ito sa iyong buhay, tiyak na hindi ito nagkataon lamang. Una, nakaranas ka ng mas maraming paghihirap kaysa sa karamihan ng mga tao. Ang mga pagdurusang iyon ay may layunin. Madalas gamitin ng Diyos ang pagdurusa upang hubugin ang mga taong nais niyang gamitin. Ipinagbili si Jose, inuusig si David, at dumaan sa maraming pagsubok si Pedro, ngunit hindi sila iniwan ng Diyos. Marahil ang pinagdaraanan mo ngayon ay bahagi ng proseso ng Diyos upang hubugin ang iyong buhay. Ikalawa, madalas kang hindi nauunawaan ng iba. Kapag pinili mong sumunod sa Diyos, hindi lahat ay sasang-ayon sa iyo. Tinanggihan ng mga alagad ni Jesus at hinamak ang mga propeta. Kaya huwag mong pagdudahan ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay dahil lamang sa hindi ka nauunawaan ng ibang tao. Ikatlo, unti-unti kang nawawala ng pagnanais na sumabay sa takbo ng sanlibutan. Habang ang lahat ay naghahabol sa mga bagay ng sanlibutan, lalo namang ninanais ng iyong puso na hanapin ang katotohanan. Sapagkat ang mga pinili ng Diyos ay hindi nakikiayon sa sanlibutan, kundi kusang nagpapasakop sa kanyang pangunguna. Ika-4, nasaktan o ipinagkanulo ka ng mga taong pinakamalaki ang tiwala mo. Sa Biblia, ipinagkanulo si Jose ng kanyang mga kapatid at sinalakay si David ng mga taong malapit sa kanya. Ang pagtataksil ay hindi sumisira sa mga pinili ng Diyos. Sa halip, tinutulungan ka nitong higit na maunawaan ang mga tao at matutong higit na umasa sa Diyos. Ika-5, gaano man karaming beses kang bumagsak, palagi kang bumabangon. Makadarama ka ng panghihina, mabibigo ka at iiyak ka. Ngunit sa tuwing bumabagsak ka, palagi kang muling nanunumbalik sa Diyos. Hindi dahil mas malakas ka kaysa sa iba, kundi dahil ang Diyos ang patuloy na sumusuporta sa iyo. Sinasabi ng Biblia, sapagkat ang matuwid ay nabubuwal na makapito at bumabangon uli. Kawikaan 24:16. Kung naranasan mo rin ang mga bagay na ito sa iyong buhay, huwag mong baliwalain ang ginagawa ng Diyos. Marahil ay unti-unti kanyang hinuhubog upang maging taong kalugod-lugod sa Kanya. Naway tayong lahat ay mapagpakumbabang, magpasakop at matutong magtiwala sa Diyos sa bawat karanasan upang maisabuhay ang Kanyang kalooban. Gaya ng sinasabi sa Filipos 1:6, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Kung naniniwala ka, tumugon ng Amen at ipasa ang mensaheng ito. Aanyayahan kita na pag-aralan ang salita ng Diyos at higit pang maunawaan ang Kanyang kalooban. Pagpalain ka nawa ng Diyos.